Magandang hapon po. Nauwi sa komosyon ang pagpapalipat ng Kamara sa nakaditing na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa 10 oras ng gabi, uminit ang ulo ng Vice Presidente at sa isang online briefing, nagbanggit siya na kung ipapatay raw siya, may inupahan siyang papatay sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sineseryoso raw ng palasyo ang banta. Samantala, sumama ang pakiramdam ng Chief of Staff at matapos ilang beses nagpalipat-lipat ng ospital, dinala na siya sa Veterans Memorial Medical Center. At nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Sol? Pia Ivan, matapos nga ang tila masalimuot na pangyayari na ilipat na rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Kasama pa rin ni Lopez si Vice President Sara Duterte, gayon din si Senador Bato de la Rosa. We are going to call them. But we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Kagabi, pinuntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara ang kwarto sa House Custodial Center ng nakadetining Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Bit-bit ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Who are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. I understand that, Yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Maya-maya, dumating si Vice President Sara Duterte mula sa opisina ng kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte, kung saan 2 araw na siyang nananatili. Ma'am, no, we're just reading po the order. Apo. Sa ikalawang beses na isisilbi sana kay Lopez ang transfer order, sarado ang pinto ng kwarto habang si Duterte nakadungaw sa bintana at nagpakilalang isa sa mga abogado ni Lopez. Before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Hindi pa rin pumayag si Duterte na mailipat si Lopez. Sa isang online briefing pasado hating gabi, ikwinento ni Lopez ang pagsilbi sa kanya ng transfer order. Patulog na kami. It's already 12 o'clock in the evening and then pumasok na sila one by one. I am not going anywhere. And then I told them to get out of this room. Because as a detainee of this facility, this is my space. I have a chronic backache. Because I am so scared. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Nakadetain si Lopez matapos ma-cite in contempt matapos sulatan ng Commission on Audit para sabihan itong wag sundin ang sabtina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report tungkol sa confidential funds ng OVP. Sa gitna ng briefing, sumamaraw ang pakiramdam ni Lopez at si VP Sara na ang humarap at naglitan niya saan niya panggigit-git ng administrasyon sa kanya at mga tauhan ng OVP. Pinagmumura ng bise sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Lopez at sa gitna ng live stream, Sir, tulungan niyo kami! sabi noon ng bise, hindi anya pinapapasok ang ambulansya na magdadala sana kay Lopez sa ospital. Pasado alas 4 ng umaga, dumating sa detention center ang ambulansya ng PNP at inilabas si Lopez sakay ng stretcher. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Pasado alas 3:30, dumating sila sa Veterans Memorial Medical Center. Nagsuka siya ng nagsuka, tapos nag-collapse. Kalaunan nagdesisyon sila Duterte na ilipat sa St. Luke's Medical Center si Lopez. Isinasara ng pulis ang pito ng PNP ambulance pero nakatayo pa sa ilalim si Duterte. Nandiyan yung BP! Ano ba? Ano ba? Nandiyan yung BP, oh! Dito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla.
Inilipat si Lopez sa ibang ambulansya na hindi agad nakaalis dahil nakaharang ang PNP ambulance. Kinalampag ito ng mga taga-suporta ng bise hanggang sa tuluyan na itong nakalabas. 5:30 a.m. Dumating ang ambulansya sa St. Luke's Medical Center kung saan siya nanatili hanggang bandang tanghali kanina. Sa panayam natin kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nanalo si Speaker Martin Romualdez dahil nabitinaw si Lopez sa OVP. Natatakot daw kasi ito para sa kanyang seguridad. Samantala, nilinaw naman Ivan Piano ni CIDG Director Nicolas Torres na siya daw ay tumulong lamang sa Office of the Sergeant at Arms na mailipat si Lopez dito sa VMMC. Nagkataon lang daw na siya lamang ang senior official na available. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa VMMC. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Kasunod ng pagpapalipat ng detention facility ng kanyang Chief of Staff, nagpaula ng pagbabanta at paratang si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker. Nakatutok si Jomer Apresto. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Partikular na maaanghang ang mga patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. His country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo, you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kinuwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. Plano raw ng OVP na ireklamo ang aniyay tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakabantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan? Kumbinsido raw si VP Sara na siya lang talaga ang target ng panggigipit sa kanya at nadadamay lang ang kanya mga tauhan sa OVP. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang at si Romualdez kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente.
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, itinuturing daw ng Malacanang na active threat. Kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Ayon sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw ng bise sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP, dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Nagbitaw ng salita ang bise laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Natatakot daw kasi siyang malipat sa koreksyonal base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12:30 tanghali na ngayon, na-serve na ng CIDG yung transfer of medical facility for Attorney Zulaika Lopez na nilabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng komite na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Nag-special meeting pa raw kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.